Hi guys, ayan, kakauwi lang namin ni Emma galing work. And sunod na rin natin si Zion. Nakakapagod tong araw na to actually. Ayan, so bali ngayon ay so vlog lang tayo dito sa bahay guys, no. Yun nga pala guys, no. Ang dami nakapuna doon sa ginawa kong Totoo naman. Actually, naisip ko na pero tinamad na kasi ako magpalit. Baliktad. Oo, tinamad na ako kasi pagod na ako. Pero napansin ko na talaga yan. Kaso, alam niyo na, ating mga... Katamaran na. So, ito, dapat yung opening dito. Oo, yan. dapat talaga sa taas yan. So, yung pangbukas mo. Pero sabi niya namin... Sabi ko naman, okay na kasi makukuha mo naman dito. So, andito tuloy siya sa ilalim. Alam ko talaga guys, baligtad. Kasi nung napansin ko siya, huli na. Ito. Yan. Pero sige, dahil sa napuna tayo ng ating mga subscribers, no. So sige, ibabaliktad. Iayusin ko siya ng tama. Dinamad na kasi ako eh. Actually, madali lang naman. Ito lang naman yung screw na papalitan ko dyan eh. Tatanggalin ko pala. 4. So 8. Don't worry guys, ayusin natin. Pasensya na, talagang tinamad na ako that time eh. Ayan, so anyway, so dito lang tayo sa bahay. So bali guys, 1 month na kami dito. So lumipat kami dito noong June 22. Ngayon ay July 24 na. So almost, talagang 1 month and 2 days na kami dito. Ayan, so syempre, masaya kami ni Emma kasi nga, kahit pa paano Naka-adjust na. Naka-adjust at saka, alam niyo na, nadagdagan yung mga gamit natin na ito, pakita ko na rin sa inyo yan. Nagawa ko na yan. Dito ako talaga nainis guys. Ito, ang hirap talaga na to. Wala kasi siyang, hindi maganda yung manual niya, actually. Pero yung isa naman na yun na, alam ko yun guys, mali ako talaga. Tinamad na lang din ako. Anyway, ayan, so kamusta ang buhay natin dito sa Canada. sa Canada? Kasi, di ba, 1 month na tayo. Kamusta yung pagta-travel mo? Okay naman. Very helpful talaga na nasa tapat natin yung bus stop. Kasi iniisip ko kung doon tayo sa new community, kasi nga sabi nila cheaper doon o kaya lower yung condo fee, which is doon nga sana na lang, 'di ba? Mahihirapan naman ako sa pagko-commute kasi new community siya, so medyo malalayo yung mga bus stop. So hindi siya mag-work sa ngayon. Siguro kung nagda-drive na ako later on, pwede na yung mga ganong area, yung mga new community. Okay. Pero kapag gantong bago-bago pa, okay na tayo na nagko-commute. Very helpful na nandito yung bus stop sa harap. Okay. So ako naman guys, yun nga, actually nabanggit ko na sa vlog to, yung routine namin ni Zion is talagang, Wednesday to Friday, medyo hirap si Zion. Kasi nga, dahil maaga siya gigising. Siya yung pinakaunang bata sa daycare. Pero maganda na lang din, pagdating namin doon, pinapatulog siya. So, kukunin yung foam niya or yung cushion niya, tapos yan. Sleep ulit siya. Bisan sabi sa akin kasi puro halos karamihan doon, mga Pilipina. Ang sabi sa akin doon, mga 8 na raw gumigising si Zion. So, which is good naman, diba? So, yun. Kaya ngayon, si Zion, andun, bagsak. Tulog siya. Kasi syempre maghapon naglalaro yan. Kaya yun. Pauwi pa lang nga kami, pagkasakay pa lang sa sasakyan, sinundo namin sa daycare, ilang minutes lang tulog na. Yeah. So, nakakampante siya nahihele siya sa sasakyan. Okay. So, yun pala, no? Pinagluluto ako ni Emma. First time akong pagluto ni Emma. Pansit ka to? Ng mi goreng. Then nag-request ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko ng mi goreng nga. Kasi nga, medyo nagugutom ako. And aalis kasi kami mamaya guys. Actually, meron kaming Couples for Christ. Yan. Makiki-attend tayo ng graduation kasi meron din tayong friend or subscriber na nag-join ng CFC. So, maki-celebrate tayo kasi finally natapos agad nila yung CLP training. So, 5 Thursdays yon, pero parang na-miss nila yung dalawa kaya nag-make up sila. Diba? Maganda, okay lang humabol kahit na late na kasi sila ng attend ng program. So, ang maganda, naging part na rin sila ng community. Kaya yun guys, mamaya, kaya nga sabi ko kay Emma, kain muna kami para at least medyo lumakas-lakas ang ating katawan.
Merienda lang to guys, hindi pa to dinner. Merienda lang to. Kasi nga alis pa kami. Alright, so yun guys, hintayin ko lang muna yung luto ni Emma, then kakain muna kami ng meat goreng. And yeah, ulit, mamaya tayo magkwentuhan ulit. Alright, so yun guys, katatapos ko lang kumain. And syempre, maraming salamat sa asawa ko. First time niya akong nilutuan. Uy, grabe ka naman. Dito, first time dito. Joke. Oo nga, dito sa bahay, first time. Ayan, so... Nagluto din ako ng hotdog. Pero hindi ako kumain nun. Ayan guys, so, ayan. Ano bang pagkakwentuhan natin sa isang taon, sa isang buwan natin dito sa bahay? Siyempre, dahil isang buwan na tayo dito, dumating na po ang aming bill. Ng? Utility bill. Oh. So, bill sa kuryente, bill sa ating gas, yung heater, whatever, natural gas ang tawag doon, at bill sa tubig. Wow. Yan. So, kanina, gusto ko na sabihin kay Alvin, pero... Sabi ko sa kanya, hindi, bitinin mo muna ako. Gusto ko i-vlog natin para at least... ma-share natin ang iyong reaction din. So, ayan, against the light lang tayo, baby. Umusod ka kaya doon? Saan? Dito. Ayan. Yan. So, change na tayo, guys. Change view. Yan. And medyo better. mapula. Yan. Alright. So, yun guys, tuloy natin yung vlog. And sabi nga ni Emma, dumating na yung aming utilities. So, syempre, kung nagtatanong kayo, magkano ba ang ating utility bills ngayon? Kasi, kung i-compare pala, dati na umuupa kami, guys, yung binabayad namin sa basement, ay included na kasi doon yung utilities. Kaya hindi namin alam magkano ba ang inaabot ng kuryente namin, ng heater namin, ng tubig namin. Kasi all-in na yung 1,900. Kasi yung unang bahay din naman namin guys, umuupa kami sa Chinook. Libre na rin kasi yung heat nun. Tsaka water. Ang binabayaran namin talaga yung electricity. Yan. So, minimal lang yung binabayaran namin doon. Pero, nasa lang din 32.50 kasi may mga rebate yon, may mga free nun. Okay. Ngayon, syempre wala nang free, parang lang naman yon, sandaling promo or serbisyo or program. So ngayon, ayan parang isa to sa kinakabahan kami. Magkano ba ang aabuti ng bill? Kanina pinapahulaan niya sa akin sa kotse. Sabi ko, sige, uhulaan ko na, tapos binitin. Sabi ko, hindi, wag mo muna sabihin sa akin. So tatlo to, natural gas, electricity, and water. For the whole month, ay magkano yung iniisip mo? Na naka 1 month na tayo. Kasi before guys, nung bago namin bilhin to, nagtanong talaga kami doon sa may-ari kung magkano ba yung binabayaran nila. Para at least may idea kami. Pero kasi, 5 sila dito. So, ang sabi nila sa amin ay 350. Oo, 350 to 400, ganun. Pag summer. 350 pag summer, 450 pag winter. So, magkano hula mo? Ako, sa totoo lang siyempre, isipin ko dahil hindi naman tayo lagi dito sa bahay. Tsaka hindi tayo 5. Oo, tatlo lang naman tayo. Darating tayo dito sa bahay, halos gabi na rin. Oo. Siguro hula ko mga 300. 300. Yeah, so ito, i-reveal na natin para sa mga nag-aantay. So, ayaw pakita sa akin. utility bill reveal. So, register ako or nag-apply ako ng natural gas and then electricity, water services, lahat-lahat na sa NMAX. Actually, sa EasyMax ng NMAX. So, dumating na yung bill natin, sama-sama yon, pero meron silang division. Okay. So, unahin muna natin ang electricity. Okay. Ayan. So, ang electricity na nga pala na sinelect namin ay fixed for 3 years. So, 0.087 siya per kilowatt hour. So, ang energy charge natin ay $22.47. But, yun na nga guys, ang daming charges. So, yun lang yung nagamit namin na konsumo, pero madaming charges. May administration charge na $7.23. Merong distribution charge na $20.78. Merong transmission charge na $10.12. And then, balancing pool allocation na 34 cents. And then, merong rate riders na $28 credit yon.
And finally, meron tayong local access fee which is paid to Calgary na $3.96. Ang dami So, na na. kung titingnan mo, 'di ba, compared sa ating energy charge na nagamit talaga, ang dami ding extra charge. Ang total ng ating electricity ay Lahat na yan, ha? electricity pa lang. Okay. $64.62. Oh. Pero guys, ito nga pala yan that's from June 18 to July 9. So, hindi siya until today. Kasi ano na ngayon? 23. So, parang 21 days lang to. So, hindi siya nasasalamin ng buong buwan. Okay. Pero okay na rin, $64. So, punta naman tayo ngayon sa natural gas. Okay. So, yung gas, syempre, summer ngayon, expect nyo na mababa. Dahil hindi kami nag-heater din. So, magkano nga ang ating natural gas ngayon? So, dito naman sa natural gas, guys, ang pinili ko ay variable. Based na rin yan sa pagre-research ko. So, yung electricity ay fixed, and then when it comes to natural gas ay variable. So, mababa ngayon ang charges, and then ito natural gas energy charge namin from July 19 to July 5. O magkaiba yung coverage. Hindi ko alam bakit ganun. Kasi July 19. yung electricity natin, June 18 to July 9. Ito, June 19 to July 5. Siguro kasi hindi tayo nag-start din ng heater. Pero bakit nag-end siya ng July 5? So anyway, lilitaw naman yan sa succeeding bill. So that is $5.59. Yun yung ginamit natin siguro. Charges na naman. Little consumo lang ng heater. So, meron tayong delivery charge. So, ATCO na fixed charge which is $14.78. So, mas malaki siya, 'di ba, doon sa ating konsumo. Or administration charge nga lang yun eh. And then, meron pang municipal franchise fee na binabayaran sa City of Calgary which is $1.64. So, kung susumahin ay nasa $22 lang ang aming natural gas ngayon. Oo, mura. Mura. Kasi summer, hindi tayo gumagamit eh. Yes. Then, punta naman tayo sa water. Yan, marami tayong gamit kasi nagwa-washing machine tayo, hugas tayo ng hugas ng plato, nagmamap tayo and everything. So, pag-umpisa pa lang pala ng ating account, meron china-charge na application fee. So, nasa $10 yon. So, ngayon lang naman yan. Sa susunod na bill, wala na to. And then, ito na yung water charge natin. Ito lang yung konsumo natin. From June 19 to July 8 naman. Okay. So, 4 cubic meter ba to? Yung M3? 4 cubic meter. At yung per cubic meter niya dito, ang charge sa amin ay $1.59 lang naman. So, ang gamit namin sa ilang araw na tubig ay $6 lang. 6.39. Pero ito nga, meron na naman tayong charge. So, water service charge ay nasa $9.12. So, yun pa lang yung sa charge. Meron pa tayong wastewater collection and treatment. So, sa wastewater charge, $6.32. Plus, ito meron pang wastewater service charge na medyo mataas. $16.36. So, alam nyo na yan, syempre madami-dami talagang charges kapag meron kayo talagang bill na hinawakan, alam nyo to, nakaka-relate kayo. So, kami hindi namin alam to. First time lang namin, isa-isahin talaga. Kasi nga, as what we have mentioned, yung dating bahay, or inuupa namin all-in, and then yung first na inupahan namin, kasama na yun sa bill. Yeah. So, aside from that, meron ding tinatawag na storm water management. So, ang service charge for the storm water, which is hindi ko alam yun, paki-explain na lang sa comment section na, $10.87. So, ano ba yan? Kung susumahin mo, yung sa water charge talaga natin ay grabe. Nasa Hindi ko mabasa kasi. $59. So, by summary, ito guys electricity namin, $64.62. And then, yung natural gas namin, maliit lang, $22. Mga nasa And 90 ang plus aming water ay nasa
$59. Pero, ito ang good point. Shout out sa Alba Fambam, Yes. Bro Lawrence. Ayan, kasi nag-register ako using yung referral code. Kaya nagkaroon kami ng tig $50 each na Rebate. credit or rebate. Yes. So, nabawasan ang aming charge ng $47.62 malaki kasi din may yan. GST na. Dapat 50 talaga to. Yeah. Kaya ang bill namin ay $100. Sa ngayon lang siguro. Sa ngayon yan. So, ang kagandahan dito, meron kaming $50 na rebate. And then, yun nga lang, kakaumpisa pa lang namin, kaya hindi nasakop yung buong buwan. Yeah. So, feel ko, kung 21 days lang yung sakop, pwedeng madagdagan to, umabot ng 200 to 250. Siguro. Papalo ng ganun. Hindi pa kami nag-heater niyan kasi mainit ngayon. Which is okay na rin, ha? Kasi Okay sa ngayon. iba, guys, ha, nagtatanong talaga ako, pag summer nila, mga nasa 350, ganyan. Depende rin kasi sa size, syempre, ng bahay mo. So guys, no, ang aming utility bill, electricity, gas, and water for this month, unang bill namin ay $100 lang. Nice. So guys, kung ano nga pala ha, bago kayong homeowner, mag-create kayo ng account sa EasyMax ng NMAX, use our referral code para meron kayong $50 na rebate sa una ninyong bill. And syempre, meron din kami. Parang ginawa namin kay Lawrence. Kay Lawrence din. Kasi, guys, kapag dumiretso kayo sa EasyMax or NMAX mag-register, create lang kayo account or kaya call lang kayo sa customer service, wala kayong ginamit na referral code, wala kayong free na $50. So, ilalagay ko po sa link sa description box below ang aming link para dun kayo mag-create ng account at para makakuha po kayo ng $50 rebate sa una ninyong bill. Malaking bagay din yan, guys. Yes, diba? Isipin nyo, ang bill namin nasa 150 mahigit. Pero dahil nga dito sa aming rebate, $100 na lang kami. Ayan. So, gamitin natin ang mga ganyang rebates para rin makatipid kayo. Ang laki ding tulong yan, $50. Oo naman, no? Malaking bagay yan. Ayan. So, kapag mag-create kayo or lilipat kayo, whatever, use our link para maka-create kayo ng account sa EasyMax ng NMAX. Alright. So, maganda yan, ha? At least sa ngayon, baby, nakikita natin yung binabayaran. Although, hindi pa talaga yan yung Patikim pa lang yan. Kasi nga, gaya sabi mo, 21 days pa lang yan. So, medyo, siguro mga 200 to 250 siguro tayo dyan. Tapos yung iba nga, parang lesser pa doon. Kasi iba-iba yung range nila So, yun, update na lang din namin kayo sa aming susunod na bill. Pero nagpapasalamat na rin kami na hindi ganun kataas. Nagulat ako $100. Pero kasi ang laking tulong na rin talaga nung rebate. Ayan. Tsaka before talaga, pinagpaplanuhan namin itong bahay, talagang sinasabi namin magkano kayo magiging bill natin sa kuryente. So, may mga computations sa naman doon But which is, mas mababa ngayon sa ina-expect natin, di ba? Yan. So, hopefully, hindi naman tayo magulat pagdating ng winter. Although, since floating kasi yung aming charge sa natural gas, syempre, mataas yung demand pagdating ng winter, tataas din yun. Pero, ganun din yun kasi mababalance out mo during summer. Tama. Kaya, maganda rin na naka-floating ka. At saka rin din kasi talaga, guys, no? Kapag, syempre, yung work namin ni Emma, halos, parang Monday to Saturday yung magiging work namin Kasi, pagka Monday, Tuesday, ako lang yung nandito kasi Sayon. Siya, work pa rin. So, pagdating ng Sabado naman, ako naman yung may pasok, siya yung wala. Kaya yung gamit namin talaga dito sa kuryente, hindi ganun kalakas. Tapos, syempre, lagi rin tayo lumalabas. Diba? And, wala pa naman nakatira sa basement, kaya yung temperature dito sa main level, okay pa. So, pero kung sa basement siguro, baka kailangan magpa-andar ng heater nung last time na umuulan kasi medyo malamig na. So, depende. Depende talaga sa usage mo. Ngayon kasi hindi talaga kami gumamit ng heater dahil maganda yung panahon. Umuulan-ulan siya. Tapos, hindi ganun kainit or hindi ganun kalamig. Pag madaling araw, malamig. Pero yung mga ganitong oras, hindi siya ganun talaga. May init talaga. Minsan, nag-electric fan pa kami. Nag-electric fan kami, nagbubukas din kami ng bintana. Yan, para pumasok yung lamig dito sa bahay. Although meron kaming portable aircon na bigay ng ating subscriber na si Jetro. Yan, shoutout sa iyo, bro.
Maraming salamat. Hindi pa Actually, namin nagagamit. hindi pa namin nagagamit yung aircon mo. Pero syempre, dahil nga meron na tayong sariling bahay, baka lang, pag yung sobrang init talaga, may ilagay natin siya. Yan. So, we will see. Pero, baka mahal din kasi yung konsumo nun. So, sabi ko, wag Oo na naman. muna. Medyo. Electric pan na lang muna tayo. Tsaka, Okay pa naman komportable. Mapuno naman. Hindi ganun kainit. Yeah, tsaka sanay naman tayo sa init. Gaya tayong Pilipinas, di ba? Dati naman, di naman tayo nag-aircon sa Pilipinas. Nung nagka-baby na lang kami, saka kami nag-aircon ni Emma. Yan. Yeah. So, ngayon pala guys, hindi rin pa kami gumagamit ng dishwasher. So, pagka kain namin, hugas agad. Yeah. So, hindi ko alam kung malaki ba yung konsumo if ever gagamit tayo ng dishwasher. Hindi rin kami kasi nasanay. Oo. So, ever since, hindi naman kami Pero, automatic dishwasher. Advice nga nung iba, dapat gamitin kahit once a month para daw yung makina niya, tuloy-tuloy. So, wini-welcome nga pala namin yung tips and advices when it comes to electricity, water, and then gas para din alam namin yung gagawin para mas makatipid pa. Lalo na pagdating ng winter. Yes, comment lang kayo guys kung ano ba. Tsaka yung tamang settings ba ng ating thermostat dito sa loob. Oo. Kasi talagang, syempre, kagaya namin, baguhan pa lang dito. So, nangangapa pa rin talaga kami ni Emma. Oo. So, yan. Maybe nga inisip ko mag-live tayo para makashare din yung mga matatagal na dito sa Calgary or sa Canada. Ano ba yung tips nila? Paano ba yan paganahin yung mga heater kapag ganitong winter or whatever. Siguro bukas pwede tayo mag-live, no? Yeah. Depende sa availability. Kaya hindi kami nag-schedule, guys, kasi minsan pagod. At saka pag yung natripan din talaga lang namin. Doon kami nagla-live. So, isusurprise na lang namin kayo pag mag-live kami. Yes. Yun lang naman, guys, no? Again, guys, kapag mag-create kayo ng account, use our link para magkaroon kayo ng $50 na rebate. And syempre, magkakaroon din kami ng kaukula na $50 rebate. So, ang tawag doon ay referral bonus. Yeah. Kumbaga, meron ka, meron kami. Yes. O, diba? Sayang din yun. Oo. So, yun lang naman guys, no? I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog today. Kami din nag-enjoy sa pagde-deliver ng $100 na bill for this month. Binitin niya ako kanina nung pauwi kami. Sabi niya, baby, hulaan mo kung magkano yung bill natin. Nung parang mag-guess na ako, sabi niya, hindi, wag muna. Sa bahay na lang, i-vlog natin. Nagulat ka ba sa $100? Oo, expect ko talaga sabi ko kasi 300, di ba? At least naitipid na natin yan for this month. Next month. At sa mga susunod ng months, pagpalapit na yung winter, tataas na yan. Oo naman, syempre. Matinding heat na yung gagamitin natin. And guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma. And guys comment lang kayo sa baba and tips para magkaroon kami ng idea ni Emma. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!